Tara na't makinig kay Sir Martin. Kumusta? Ako nga pala si Sir Martin, ang inyong guro sa Filipino 9. Narito ako upang tulungan kayo na maunawaan ang mga aralin. Nasasabik na ako sa mga panibagong kaalaman na ating mapag-uusapan. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Naalala niyo pa ba ang mga naunang aralin? Sabay-sabay nating balikan. Nakilala natin ang isang dakilang Pilipino. Walang iba kung hindi si Dr. Jose P. Rizal, ang sumulat ng kilalang mga nobelang pinamagatang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Napag-usapan na rin sa mga naunang aralin ang mga tauhang bumubuo rito. Muli nating balikan ang isa sa kanila. Subukan mo ngang hulaan kung sino siya? C M S I O T R O O S. Sino kaya siya? Tama, si Crisostomo. Siya ang binatang anak ni Don Rafael Ibarra na nag-aral sa Europa. Siya ang kababata at kasintahan ni Maria Clara. Ngayon naman ay mas kilalanin natin si Rizal sa pamamagitan ng pag-aaral sa isinulat niyang akda. Pakinggan natin ang simula ng kanyang nobela. Tara! Buod ng Kabanata 1 hanggang 11. Isang pagtitipon ang idinaos sa tahanan ni Kapitan Tiago sa daang Anluwage sa Binundok. Marami ang dumalo. Sa mga Espanyol, naroon sina Padre Sibila, Padre Damaso, Ginoong Laruja at ang tinyente ng Guardia Civil. Dahil sa kilala si Kapitan Tiago sa pagiging bukas palad, pati mga kolyado ay dumalo rin sa handaan. Sa handaan, kapansin-pansin ang pag-uumpukan ng mga lalaki at hiwalay naman ang umpukan ng mga babae maliban kay Doña Victorina na humalo sa mga lalaki at pilit na ipinagmamayabang na siya'y Europea. Ipinagmayabang din ni Padre Damaso na kahit ang Kapitan General ay hindi makapipigil sa isang kura kung nais nitong magpahukay ng patay at tinawag pang inyo ang mga Filipino. Nagkataasan pa ng boses sina Padre Damaso at ang tinyente, ngunit talagang di nagpapatalo ang praile at hinamon pa ang tinyente. Sa kabilang banda, dumating si Kapitan Tiago na hawak ang kamay ni Crisostomo Ibarra. Kapansin-pansin ang pagkatigagal ng tinyente at ni Padre Damaso. Dahil sa nakilala ni Crisostomo ang pari, ay nilapitan niya ito upang magbigay pugay. Ngunit itinanggi niya ito at tinalikuran ang binata. Naiwan si Crisostomo kaya nilapitan na lamang niya ang mga nag-uumpukan upang ipakilala ang sarili. Nang sila ay kakain na, ay nagkahiyaan pa sina Padre Damaso at Sibila kung sino ang uupo sa kabisera, bagamat makikitang pareho nilang hindi binibitawan ng upuan. Ipinamahagi na ang espesyal na putahing paborito ni Crisostomo, ang tinolang manok. Napunta kay Padre Damaso ang upo, leeg at pakpak kaya siya'y nainis. Sa hapagkainan, naisalaysay ni Ibarra na 7 taon siyang nawala sa Pilipinas, ngunit di niya ito nakalimutan kahit patila kinalimutan na siya nito. Itinuring niyang pangalawang bayan ng Espanya at doon ay pinag-aralan niya ang kasaysayan at kaugalian ng lahat ng kanyang napuntahang bansa. Sinabihan naman siya ni Padre Damaso na nagsayang lang ng salapi dahil kahit bata ay pwedeng malaman ito nang hindi umaalis sa bansa.
Nang umalis si Crisostomo ay nakasabay niya si Teniente Guevara. Ikinwento ng Teniente na nakusahan si Don Rafael na ama ni Crisostomo ng erehe at filibustero. Nakapatay raw ito ng isang artilyero. Iginit niya na maraming lihim na kaaway ang Don. Hindi mawaglit sa isip ni Crisostomo ang nangyari sa kanyang ama. Sa kabilang banda naman, sa bahay ni Kapitan Tiago ay dumating ang sentro ng paghanga ng lahat, si Maria Clara. Hindi naman agad nakatulog si Padre Salvi, ang kura ng San Diego, pagkakita kay Maria Clara. Kinabukasan, pagkaraan ng 7 taong paghihiwalay, muling nagkita ang magkababata at magkasintahang Crisostomo at Maria Clara. Sa azotea, muli nilang binalikan ang masasayang alaala bago sila nagkalayo. Ang dahon ng sambong na iniligay ni Maria Clara sa sombrero ni Ibarra upang hindi ito mainitan ay kinuha ng lalaki mula sa kalupi at ipinakita kay Maria Clara na dala-dala niya kahit saan siya magpunta. Kinuha naman ni Maria Clara ang kaisa-isang liham ng lalaki mula sa kanyang dibdib. Ito ang liham ng lalaki na namamaalam sa kanya bago ito pumunta ng Europa para mag-aral. Nang makaalis na ang binata, inutusan ni Kapitan Tiago ang anak na ipagtulos ng kandila para kina San Roque at San Rafael, mga patron ng paglalakbay, para sa ligtas na paglalakbay ni Ibarra patungong San Diego. Uuwi si Ibarra sa San Diego upang dalawin ang puntod ng yumaong ama. Bisperas iyon ng araw ng mga patay. Habang nasa daan, nasabi niyang wala pa ring pagbabago. Samantala, pumunta si Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago upang sabihin dito na hindi siya sang-ayon sa pag-iibigan at planong pagpapakasal ni Ibarra at Maria Clara. Galit siyang tumuloy sa silid ng bahay. Pagkatapos nilang mag-usap, hinipa ni Kapitan Tiago ang mga nakasinding kandila para sa paglalakbay ni Ibarra. Dumating si Ibarra sa San Diego. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa at napapaligiran ng malalawak na bukirin at palayan. Kung sa Binundok, pinakamayaman si Kapitan Tiago, sa San Diego naman ay ang pamilya ni Ibarra. Ayon sa kwento, dati itong masukal na gubat na nababalot ng katangi-tanging alamat. May tao na ritong nakita noong nakabitin na patay at umiilaw pa akong gabi ang pinakaloob ng kagubatan. Hanggang sa dumating ang isang matandang Espanyol na matatas managalog. Siya ang bumili ng kagubatan at nilinang iyon. Bigla siyang nawala at di naglaon ay dumating si Don Saturnino, ang ama ni Don Rafael, at sinabing siya ang anak ng matandang Espanyol. Magkaiba ang ugali ng dalawa. Masipag at walang kibo si Don Saturnino, ngunit mapusok at malupit. Mabibilang lamang ang mga tao na kinikilalang makapangyarihan. Katulad ito ng Roma at Italia sa mahigpit na agawan sa kapangyarihan sa pamumuno sa bayan. Hindi kabilang dito sina Don Rafael, Kapitan Tiago at ilang namumuno sa pamahalaan. Bagamat si Don Rafael ang pinakamayaman sa bayan, ang iginagalang ng lahat at pinagkakautangan ng marami, hindi pa rin siya ang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa bayang iyon. Si Kapitan Tiago na may mga ari-arian din at kabilang sa mataas na antas ng lipunan, sinasalubong ng banda ng musiko at pinagsisilbihan ng masasarap na pagkain, ay walang posisyon sa lipon ng mga makapangyarihan. Ang posisyon naman sa pamahalaan tulad ng Gobernador Silio o Kapitan sa bayan ay mabibili sa halagang 50,000 piso at madalas pa nakagalitan ng Alkalde Mayor. Sino ba talaga ang makapangyarihan sa San Diego? Walang iba kundi ang kura paroko sa simbahan at ang alperes na siyang puno ng mga gwardya sibil. Ang kura paroko na si Padre Bernardo Salvi, ang batang Pransiskano na mukhang masakitin at siyang pumalit kay Padre Damaso. Higit na may kabaitan ito kumpara kay Padre Damaso, kung meron mang naging kabaitan ng huli. Ang alperes naman ay lasinggero, mapambugbog sa asawa at malupit sa kanyang mga tauhan. Nakapag-asawa ito ng Filipina, si Doña Consolacion, na mahilig magkolorete sa mukha. Dahil sa agawang ito sa kapangyarihan ng dalawang Espanyol,
Natural lamang na may palihim na hidwaang nagaganap. Ngunit sa publikong lugar ay pinapakita ng dalawa ang kanilang pakunwaring pagkakasunduan. Matapos nating marinig ang mga naunang kabanata, ay pag-usapan naman natin ng pangunahing tauhan, si Crisostomo Ibarra. Ano ang masasabi mo sa kanya? Tama! Tulad ng inyong narinig sa mga pangyayari sa una hanggang ika-11 kabanata, makikita natin ang pagmamahal ni Crisostomo sa bayan, na bagamat siya ay namalagi sa ibang bayan ng 7 taon, ay hindi pa rin nawaglit sa kanya ang sariling bayan. Kumusta naman kaya siya bilang isang anak? Bilang mangingibig? Lalo pa nating kilalanin si Crisostomo at ang akda sa pamamagitan ng pagbasa sa mga susunod pang mga kabanata. Nabasa mo na ba ang Bawle? Nabasa mo na ba ang Bawle? Ano ang iyong masasabi sa nolimitang ire? Napansin niyo ba ang mga salitang lumitaw kanina? Balikan natin. Ano ang masasabi niyo rito? Tama! May mga salitang karaniwan nating naririnig at mayroon ding mga salitang hindi pamilyar sa atin. Alam niyo ba na ang mga salita ay mauuri ayon sa formalidad ng mga ito? Pag-usapan natin. May dalawang antas ng formalidad ng mga salita. Ang informal at formal. Kabilang sa informal ang mga salitang balbal. Ito ay katumbas ng slang o street language sa Ingles at itinuturing na pinakamababang antas ng wika. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang salitang para na nangangahulugang pulis. Ang iba, ang sabi nila ay eskapo, pero ito'y nangangahulugang takas. Ang iba naman ay sinasabing erpat, na ang ibig sabihin naman ay tatay. Ang salitang para, eskapo, at erpat ay mga halimbawa ng salitang balbal. Meron namang mga salitang karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw. Ito ay hinalaw sa mga formal na salita at ang tawag sa mga ito ay kolokyal. Kalimitan, nakakaltasan ang letra ng orihinal na salita. Halimbawa, ang salitang halika ay nagiging lika. Ang naroon ay nagiging naron, nakakaltasan ng isang titik. Ang salitang kailan ay nagiging kailan. Ang pinakahuli sa informal na antas ng mga salita ay ang lalawiganin. Ito naman ang karaniwang salita o dialekto ng mga katutubo sa lalawigan. Pansinin natin ang mga halimbawa. Ang salitang aalis sa Tagalog ay nagiging pumanaw sa Ilocano. Mulakaw naman sa Cebuano. At mahali sa Bicolano. Isa pang halimbawa, ang ibon ay nagiging bilit. Ang tawag naman sa Cebuano ay langgam at sa Bicolano ay gamgam. Yan ang mga salitang katutubo sa isang lalawigan. Kaya tinawag silang lalawiganin. Magpunta naman tayo sa mga formal na salita. Ito ay binubuo ng pambansa at pampanitikan. Kapag sinabi nating mga salitang pambansa, ginagamit ang mga ito sa aklat, babasahin at sirkulasyong pangmadla. Ito rin ang karaniwang ginagamit
sa paaralan at pamahalaan. Halimbawa, ang salitang akademya, edukasyon, pandemya. Ang salitang akademya, edukasyon, at pandemya ay mga halimbawang salita na kung tawagin ay pambansa sapagkat sila ay ginagamit sa anumang sulok ng bansa. Kinikilala o nakikilala sa anumang sulok ng bansa. Ang ikalawa ay ang tinatawag nating pampanitikan. Ginagamit ito ng mga manunulat, dalubhasa at mananaliksik. Halimbawa, balat sibuyas na ang ibig sabihin ay madaling umiyak o madaling magdamdam. Taingang kawali na ang ibig sabihin ay nagbibingi-bingihan o kunwari walang naririnig. Diba? Madalas kapag ikaw ay inuutusan, sinasabi sa iyo na nagtataingang kawali ka na naman. At ang ikatlo ay mabulaklak ang dila na ang ibig sabihin ay napakagaling mambola, marunong mambola. Yan ang salitang balat sibuyas, taingang kawali at mabulaklak ang dila ay karaniwang ginagamit ng mga manunulat. Diba? Madalas nating nakikita iyan sa mga binabasa nating mga akda. Ang tawag dyan ay mga salitang pampanitikan. Okay? Tandaan, sa lahat ng pagkakataon, napakahalagang piliin ang ating mga salitang gagamitin. Tandaan, ang mga salita ay makapangyarihan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga kontekstual na pahiwatig. Alam mo ba ang maaaring makatulong ang mga ito upang mas lalong maunawaan at maintindihan ang kahulugan ng mga salita o pahayag? Ito ang mga nagsisilbing clues sa mga pangungusap. Tingnan natin ang halimbawang pangungusap. Magbubukang diwayway pa lamang ay bumabangon na siya upang magluto ng almusal. Alin kaya ang kahulugan ng salitang magbubukang liwayway? Tignan natin yung mga pagpipilian. A. Madaling araw. B. Hating gabi. At C. Dapit hapon. Tama ang sagot ninyo. Madaling araw. Pero ano ang nakita mong clue o pahiwatig? Tama ka ulit, ang salitang almusal. Tingnan naman natin ang isang pahayag sa narinig nating buod ng Noli Me Tangere kanina. Nang sila ay kakain na, ay nagkahiyaan pa sina Padre Damaso at Sibila kung sino ang uupo sa kabisera, bagamat makikitang pareho nilang hindi binibitawan ang upuan. Tunay ba ang hangarin ng dalawa na ibigay ang kabiserang upuan sa isa't isa? Palagay mo. Tumpak. Nais nilang sila ang maupo sa kabiserang upuan, bagamat ibinibigay nila ito sa isa't isa. Paano natin mapatutunayan yon? Pareho nilang ayaw bitawan ang kabiserang upuan. Ayan, ang mga pahiwatig ay kontekstual na pahiwatig ay nakakatulong upang mas lalo nating maintindihan ang nais ipahayag o sabihin ng taong nagsasalita. Ayan! Ngayon ay taglay mo na ang mga kaalaman para maisagawa ang mga gawain para sa linggong ito. Handa ka na ba? Simulan na natin! Para sa unang gawain,
Tukuyin ang mga kontekstual na pahiwatig batay sa iyong paunang pagbasa at nabasang mga buod ng mga kabanata sa Noli Me Tangere at sa namang pagbigay mo ng kahulugan ng mga ito. Gamitin lamang ang graphic organizer at gawin sa iyong malinis na sagutang papel. Maglilista lamang kayo ng mga kontekstual na pahiwatig na inyong nakita doon sa mga buod na ating talakay kanina. Para sa ikalawang gawain, pagtala at pangkatin sa iyong papel ang mga salita mula sa nabasang mga buod ng kabanata na nagpapakita naman ngayon ng mga salita ayon sa antas ng formalidad ng gamit nito. Ito ba ay formal o informal? At sa huling gawain, sa gawain ito ay susulat ka ng diary batay sa iyong damdamin na halaw sa nabasang pangyayaring naganap sa buhay ng karakter na si Juan Crisostomo Ibarra. Sa mga buod na iyong nabasa, isaalang-alang ang pagsulat ng mga salita ayon sa antas ng formalidad ng gamit nito. Gawin ito sa sagutang papel. At tingnan mabuti ang pamantayan ng pagmamarka. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Alam nyo na ang mga kaganapan sa mga naunang kabanata. Nabigyan na rin natin ng kahulugan ng ilang mga pahiwatig sa mga pahayag. At tiyak akong alam nyo na ring uriin ang mga salita batay sa mga antas ng mga ito. Tandaan, mahalaga ang paggamit ng tamang salita sa pakikipagtalastasan. Matuto tayong maging mapanuri sa nais ipakahulugan ng taong kausap. Magkita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!